Libra, hi, welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin ang energies for you ngayong New Moon in Cancer sa June 25, 2025 at 6:31 p.m. Philippine time. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading, and please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. So, this reading is maaaring mas makaresonate dito yung mga Libra rising. Okay? So, for you, Libra, itong new moon in Cancer is happening in your 10th house of career, your reputation, your ambitions. So, some of you maaaring may mga siniset kayong bagong goals. Goals sa buhay ninyo, can be goals sa business nyo, goals sa career, or plano nyo in the future, no? Moving forward. So, maaari ring merong mga bagong responsibilities for you because Jupiter is the planet of expansion. So, syempre, pag nag-expand, lumalaki rin yung responsibilities, no? Maaring yung iba, pwedeng pwedeng kayo ay ma-promote sa trabaho. Syempre, pag na-promote ka, mas malaki yung responsibility na ibibigay sa'yo. Example, ikaw ay magiging manager na or team leader, ganyan. So, mas maraming responsibilities. You also have the 12th house here. Merong positive aspect siya sa Mars, which is in Virgo. Wag kayo masyado mag-overthink. Kasi maaring mahirap kasi pag masyadong nag-overthink ang isang tao. Lalo na kung meron kayong decisions na gagawin. Kasi nakaka-apekto siya, no? Hindi ka nakakapag-isip ng maayos. Or it's either hindi ka makapag-isip ng maayos or hindi ka makapag-desisyon ng maayos or hindi ka makapili kasi gulong-gulo ka. So, kasi 12 house is your subconscious, this is also your mental health. Although positive aspect siya dito sa 10th house mo, pwede kasing meron kang mga plans for your career na hindi siya, yung parang, hindi siya traditional, no? Na pwedeng gusto mong may baguhin sa trabaho mo, you want to pursue your creative talents, your creative skills, and somehow, nagkakaroon ng challenge dahil may mga pumipigil na bagay sa'yo or tao sa buhay mo. This can be your relationships, partnerships, people that are close to you. No? Yung tipong, example, gusto mo mag-resign kasi medyo natotoxican ka na sa trabaho mo. At gusto mo na lang mag-business o kaya maging self-employed, may sarili kang passion, yun ang gusto mong i-pursue. Pero meron kang asawa or parent or someone na malapit sa'yo na sinasabi na, teka, wag mo munang gawin yan kasi medyo nakakatakot yan or parang baka hindi maging successful. Alam mo yun, yung tipong may mga nakikialam sa mga decisions mo. Because Saturn is squaring the Sun, the Moon, and Jupiter. So, Saturn is restriction kasi. So, ano lang yan, mga a few weeks. But after nun, maaring magkakaroon na yan ng clarity sa'yo. Okay? Kasi maaring may mga OA sa paligid mo. Yung parang nag-overthink rin. Nag-overthink ka na nga, nag-overthink pa rin yung mga tao sa paligid mo. So, parang paano na? Ano na yung kahinat na nun? Ano na yung magiging resulta nun? Ano na yung magiging decision mo nun? Diba? Some of you naman, pwedeng kasi, hindi nyo alam kung ano ipaprioritize nyo sa ngayon. Kasi pwedeng pareho demanding, lalo na kung meron kang relationship. Okay? If you are in a committed relationship, pwedeng may demands yung partner mo and at the same time, may demands yung career mo, trabaho mo, and nahihirapan kang i-balance yung sitwasyon. Yung iba naman, pwedeng gusto nyo na magkaroon ng relationship. Kaya lang, mas nakapokus kayo sa career, sa trabaho, at hindi kayo nakakapagbigay ng oras at panahon sa, paglabas, pakikipag-socialize, or meeting new people. So that's, merong challenge or may frustration. Okay?
So, yeah, you have to delegate. Kung meron kang kailangang asikasuhin mo rin. Balance mo yung time mo, energy mo sa mga bagay or tao na importante sa'yo. And at the same time, still being responsible or still showing up for your responsibilities. So, yung iba sa inyo, maaring, yun nga, gaya ng nabanggit ko sa inyo kanina, may pag-unlad. Yung iba sa inyo, pwedeng kayo ay makikilala, no? Pwedeng, halimbawa, kayo ay isang creative content creator, ganyan, no? Or nasa creatives kayo, nasa entertainment industry kayo. Maaring kayo ay magba-viral, no? Yung tipong may mga videos kayo or creations kayo na matatanggap ng mas maraming tao, you'll be recognized by other people. So, syempre may pros and cons yun. So, pwedeng, sabi nga nila, lahat ng bagay may kapalit, no? Yung iba na sumisikat, nawawala naman sila ng privacy. 'Di ba? So, you just have to balance alin yung kaya mong i-tolerate, ano yung kaya mong i-handle, ano yung kaya mong i-manage sa sarili mo. Okay, let's see what else. For Libra. For Libra. Yung iba sa inyo baka ma-involve kayo sa isang relationship or short ang tawag doon, parang alam mo mabilisang relationship sa isang katrabaho. Para siyang magiging secret affair. Ayun, parang affair, ganyan. So, syempre, medyo mag-ingat, lalo na kung complicated na yung sitwasyon nyo. Lalo pang magiging complicated yan, di ba? Oh my God. You have the Death card, which is transformation, endings, and new beginnings. So, pwede meron kang i-let go. I-let go mo ang isang toxic career to focus on yourself tsaka yung career na gusto mo para sa sarili mo. Kasi maaring ang gusto mo i-pursue ngayon is your arts, your crafts, no? Arts and crafts, or yung iyong, let's say, mahilig ka sa music, mag-create ng videos. Nasa arts yung iba kasi sa inyo eh. Yun yung interest ninyo. Creative arts. Temperance. Yeah, like what I mentioned kanina, this is about balance. Harmony. Pag-balance ng sitwasyon. This is also a time for yourself pagdating sa kalusugan mo. So, meron kang kailangang ayusin sa health mo, especially sa mental health. Okay? If you need therapy, alam nyo ngayon, kasi dati, may stigma kasi dyan na, kapag humingi ka ng tulong sa isang psychiatrist or psychologist, parang may stigma na, na meron ka ng mental issues, ganon. But nowadays, hindi na ganon. It's like, sa ibang companies, requirement na rin yan na you have to consult to a psychiatrist. Merong mental health awareness na. 'Di ba? So, if you need that, then seek for mental health. Help, okay? The Fool is a new beginning. This is freedom. So, yung iba, ang nakikita ko dito is free ninyo, pinapalaya nyo yung sarili nyo sa isang limitations or sa isang sitwasyon na you feel like you are not growing, hindi ka na umuunlad, hindi ka na masaya, hindi ka na nag-enjoy because you want to focus on the things that brings you joy or something na nagpo-fulfill sa career mo, sa pangarap mo. Kasi gusto mo, worth it yung efforts mo, worth it yung ginagawa mo, worth it yung energy mo, yung time mo na binibigay doon. Nothing will come of this situation void of course moon. So I feel like ito yung pag-overthink ninyo. May mga times na parang doon ka na nagdedwell, parang kinakain ka na ng negative thinking mo or ng pagiging pessimistic mo or ng doubts mo sa sarili mo. So, iwasan mo yon.
Okay? Umalis ka sa ganyang sitwasyon at isipin mo na maraming magaganda pang bagay tungkol sa buhay mo na you can celebrate. Okay? The answers you need are coming. So this is the answer to your questions. This is the clarity that you've been looking for. Or kung ano man yung sagot sa tanong nyo anytime soon, ito ay darating, no? Around this time. So, yeah, that is your reading, Libra. Thank you so much. See you again.